Precinct Finder muling ini-activate ng Commission on Elections para sa nalalapit na halalan. Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte dumalaw sa kanilang ama sa detention facility ng International Criminal Court. Kaserong bus driver sa La Union na nag-viral sa social media tinanggalan na ng lisensya. Mahigit 600 pang mga driver suspendido sa pagmamaneho dahil sa iba't ibang mga paglabag. Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru darating sa Pilipinas para sa 2 araw na official visit. Nora Honor, Pilita Corrales, Margarita Flores at Gloria Romero gagawaran ng Presidential Medal of Merit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa burol ni Pope Francis sa Rome, Italy. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 23, 2025. Isabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling binuksan ngayong araw ng Commission on Elections ang kanilang online precinct finder bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na May 2025 midterm elections. Kaugnay nito ayon sa komisyon, inaasahan na rin nila ang posibleng hacking attempts sa nasabing platform. Mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Jed Naresina live. Jed, may hakbang na bang inihanda ang COMELEC para mabantayan itong online precinct finder laban sa mga posibleng hacking attempts? Magandang tanghali, Ella. Sa muling pag-activate nga ng Commission on Elections sa online precinct finder ngayong araw, tiniyak ni Chairman George Erwin Garcia na nakahanda ang iba't ibang security measures laban sa mga posibleng hacking attempts sa nasabing platform. 19 na araw na lang bago ang May 2025 midterm election. Kaya naman patuloy ang paghahandang ginagawa ng Commission on Elections para rito. Ngayong araw muling inactivate ng COMELEC ang kanilang online precinct finder. Sa nasabing platform, maaaring malaman ng isang botante kung saang presinto sila nakatala at dapat na bumoto. At dahil nandito rin ang karamihang impormasyon ng mga botanteng Pilipino, inaasahan ng komisyon ang hacking attempts dito. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, handa na ang security measures ng COMELEC para rito upang tiyaking na hindi ito mapapasok ng hackers. Surely, they will attempt to hack our system. Bakit? Kasi nga po, ang COMELEC may pinakamalawak na data ng mga Pilipinos sa kasalukuyan, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. But may mga set up naman tayo ng mga parameters at saka paraan to secure the precinct finder. Dagdag pa ng COMELEC, magtungo lang sa precinctfinder.comelec.gov.ph para ma-access ito. Kinakailangan lamang na ibigay ang inyong buong pangalan, birthday at lugar kung saan nagparehistro ang isang botante. Bukod sa present assignment, makikita rin dito kung active o inactive voter status ng isang botante. Ayon sa COMELEC, layunin nitong gawing mas accessible at hassle-free ang pag-check ng detalye, lalo na at papalapit na ang eleksyon. Ella, ayon kay Chairman Garcia kanina, noong 2022 elections, nakatanggap ng online precinct finder ng 35 million hacking attempts, kaya siniguro niya
na ngayong darating na May 2025 midterm elections, handa na yung security measures ng COMELEC dito sa online precinct finder para masiguro na protektado yung impormasyon ng bawat botanteng Pilipino. Ayan mo update, balik sa'yo, El. Maraming salamat, Jed Naresina. Walang aksyon ang Korte Suprema kaugnay ng petisyon na layong ipatigil ang overseas internet voting na isinasagawa ng Commission on Elections o COMELEC. Wala ring timeline kung kailan magkakaroon ng aksyon dito ang Supreme Court. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, maging ang mga respondent ba ay hindi pa inaatasan ng SC na pasagutin dyan sa petisyon? Magandang umaga. Aga ang respondent dito ay ang Commission on Elections. Sa ngayon ay wala pang mandato ang kataas-taasang hukuman upang sila ay magkomentaryo dito sa petisyon ng PDP Laban. Sa isang press conference dito sa Baguio City kanina ay kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na hindi nakasama sa agenda ng Court and Bank ang petisyon na layong ipatigil ang internet voting para sa ating mga kababayang overseas voter. Inihain ang petisyon ng Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o PDP Laban noong nakaraang April 3. Pinapawalang bisa din ang petisyon ng PDP Laban ang mga resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng internet voting. Nais din ng mga petitioner na magkaroon pa rin ng manual counting at on-site canvassing para sa overseas voting. Dagdag pa ni Attorney Camille Ting, walang aksyon ang korte sa petisyon. Online voting, there's no specific timeline. We'll just have to wait for the court's actions. Nagsimula na noong April 13 ang overseas voting sa iba't ibang bansa. 77 posts ang pinapayagan ang internet voting, bagamat may ilang bansa na bawal ang internet tulad ng China at Russia. Samantala sa naunang pahayag ng COMELEC, handa naman silang sumunod kung ano man ang magiging mandato o kautusan sa kanila ng Supreme Court. Aga sa ngayon nga ay ongoing na itong botohan ng ating mga kababayan na bumuboto sa pamamagitan ng internet. Tatagal din yan ng May 12, 2025 sa araw mismo ng national and local elections o halalan dito sa ating bansa. Target ng COMELEC sana makaabot daw ng 65% yung voter turnout. Ibig sabihin doon sa 1.2 na rehistradong overseas voters, kahit man lamang nasa 600,000 ang makaboto dito gamit ang internet. Yan mo ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbabala ang Supreme Court sa publiko hinggil sa mga peking notice at sabina na pinapalitaw na galing sa kanila. Ayon kay Chief Justice Alexander Hesmundo, pati pangalan niya ay ginagamit sa modus na ito kung saan hinihingi ng mga perpetrator sa kanilang mga biktima na makipag-ayos sa mga peking korte at abogado. Payo ng SC, beripikahin ang mga makukuhang impormasyon sa mga korte at maging sa Supreme Court. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpina na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inutusang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa kung anumang bagay. Siguradihin nyo na ang notisya ay totoo at tama. Magberipika kayo sa korteng sinasabi nilang. Nakikipag-ugnayan na ang Supreme Court sa mga otoridad tulad ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para malaman ang mga may pakana nito. Itinanggi ng senatorial bet na si Las Piñas City Representative Camille Villar ang aligasyon ng vote buying at iba pang election offense. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ang Commission on Elections o COMELEC Committee kontra Bigay na hahainan nila ng show cause order si Representative Villar dahil sa umano'y vote buying na kinasangkutan nito sa isang pagtitipon sa Imus, Cavite. Giit pa ni Congresswoman Villar, wala itong natatanggap na show cause order mula sa COMELEC at nangyari ang event noong February 9, 2025 o bago pa man ang campaign period.
Pinalalakas ng Department of Education ang kanilang suporta at paghahanda para sa libo-libong guro at mga kawani ng edukasyon na magsisilbing frontliners sa darating na pambansa at lokal na halalan sa Mayo 2025. Nagdaos din ang orientation sa mga batas ng halalan ng DepEd upang mapalalim ang kaalaman ng mga guro tungkol sa kanilang karapatan at responsibilidad. Binigyan din ni Education Secretary Sani Angara na mahalaga ang papel ng DepEd sa pagtitiyak ng ligtas at tapat na halalan. Isang assembly ang isinagawa ng Partido Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD umaga ng Martes, April 22. Ito ay upang maigting na ipakiusap sa national at local leaders ng partido ang pananatili ng suporta sa senatorial bets ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Dinaluhan ng national at local leaders ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD ang isang breakfast meeting sa Imelda Hall, Aguado Residence sa Malacanang Compound araw ng Martes, April 22. Sa pagpupulong, maigting ang ginawang pakikiusap sa mga kapartido ni House Speaker Martin Romualdez, presidente ng Lakas CMD na patuloy na suportahan ang 11 senatorial bets ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2025 midterm elections. Ayon sa House Speaker, ito ang nais ni PBBM. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. Dinaluhan ang breakfast meeting ng 10 alyansa senatorial candidates. Wala naman sa event si Las Piñas Representative Camille Villar. Itinanggi naman ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na may kinalaman ang pagtitipon nila sa ginawang endorsements ni Vice President Sara Duterte kina Senadora Amy Marcos at Representative Villar. Is this triggered po by the endorsements nga po na in-announce ni VP Sara? So far, wala naman siyang ano. This is a regular ginagawa naman talaga nito. Remember, this is a coalition. It involves how many? Yes, mga 8 or 7 parties, no? So this is a broad coalition. So it really requires periodic assessment and meetings. So ang timing lang naman ata, but this is entirely one of the things that I guess the leadership has decided that while we're conducting the campaign sorties, we also do some more updates and monitorings from the ground. So ganun yung na-timing lang ata, no? But this is the usual regular na assessment and yung updates from the party leaders from the local level. Binubuo ang alyansa para sa Bagong Pilipinas ng 5 political parties kabilang ang Lakas CMD. Gayon din ang Partido Federal ng Pilipinas, Nationalista Party, National Unity Party at Nationalist People's Coalition. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang katotohanan ang kumakalat na balitang na-deny ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na higpitan ang proseso ng pag-verify ng biktima sa investigasyon nito sa war on drugs. Nilinaw ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, wala naman silang request na isinumite sa ICC. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Walang kahilingan na tinanggihan.
Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang umano'y hiling ng kanilang kampo na limitahan ang partisipasyon ng mga biktima ng madugong drug war sa ginagawang investigasyon. Aniya hindi sila nagsumite ng ganitong kahilingan sa ICC, nataliwas din sa mga kumakalat na impormasyon. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Paliwanag ni Attorney Kaufman na walang request na tinanggihan umano ng ICC. Ayon sa kanya, observations lang ang kanilang ginawa, kung saan naunang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na dapat hingan ng national ID at passport ang mga biktima para matiyak ang pagkatao nito at upang hindi mahaluhan ng peke. All I was doing was I was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This was the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Dagdag ng lead counsel na hindi naman din opisyal pang kinikilala bilang kinatawan ng mga biktima, sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Christina Conti. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. Kaugnay ng issue, mayroon nang inilabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na 20 pahinang kautusan kung saan nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibabalik ito sa Pilipinas bago pa man magsimula ang confirmation of charges nito sa September 23. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, naunawaan niya ang sentimiento ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na hindi nararapat na manatili si FPRRD sa ICC at dapat ay ituloy ang kanyang kaso sa Pilipinas. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Yeah. Why is there not a Filipino judge who is trying him? Mabuti ang kalusugan at mataas ang moral ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pinakahuling update na ibinahagi ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At dahil papalapit na rin ang midterm elections, ayon kay Attorney Kaufman, ay mayroong mensahe ang dating Pangulo para sa mga Pilipino. He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. Mm-hmm. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Dumalaw na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa tatay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa kongresista, maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay.
Nagpasalamat itong muli sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagmukhang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Magkakasama sa The Netherlands sina Congressman Pulong, partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanelet Abansenia at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito ay habang nasa Pilipinas naman si Vice President Sara Duterte. Magsasagawa ng isa pang pagdinig ang Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit nilinaw ni Senador Amy Marcos, ito ay kung may makukuha pa silang testigo na haharap sa Senate hearing. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Maraming umaharang sa investigasyon Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos ang 3 pagdinig ng Senado kung saan ilang testigo ang hindi umano pinahaharap sa komite. Paliwanag ng Senadora, inilunsad niya ang naturang Senate hearing dahil marami ang hindi maintindihan kung bakit tinangay ang dating Pangulo papunta sa headquarters ng International Criminal Court o ICC. Gusto kong tapusin na naiinip na ako Kaya lang, walang testigo, walang pinakaharap tungkol sa mga ICC. Ang balita, yung mga ICC, nandito na pala. Last year pa, yung mga investigador, abogado, kung sino-sino nagdatingan na, hindi ko maintindihan, nandito pa rin. Dagdag pa ng presidential sister, nais itong malaman ang tungkol sa eroplano na ginamit sa pagpapadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Ngunit maging ang mga kawanian niya ng Securities and Exchange Commission o SEC ay hindi rin pinapadalo sa pagdinig ng Senado. Wala naman nagsasabi ng totoo, naghahanap ako ng testigo. Kung may testigo, ituloy natin para matapos na. Nauna nang binuweltahan ng Senadora si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa hindi nito pagpirma sa sapina ng komite para sa mga government officials. Habang nanindigan naman si Escudero at inayunan ng posisyon ng Executive Department na maaaring lumiba ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulo sa pagdinig dahil sa executive privilege. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumpiyansa ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang maipanalo ang kinahaharap na impeachment case. Ayon sa Vice Presidente, nakikita din naman niya kung gaano paghandaan ng mga ito ang napipintong paglilitis. Base pa sa pakikipagpulong sa kanyang legal team kamakailan, tiwala si VP Sara na mapagtatagumpayan nila ang kaso. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yun sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Mas hinigpitan pa ang seguridad na ipinatutupad sa lalawigan ng Abra. Ito'y bunsod ng magkakasunod na karahasan sa lalawigan habang papalapit ang halalan. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung security measures ng Abra PNP at ilan na ba yung naitalang mga kaso ng karahasan doon simula ng mag-umpisa ang election period? Magtatangali sa iyo aga, nagdagdag nga ng seguridad ang Police Provincial Office sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Abra. Ito'y bunsod ng umiinit na labanan ng politika habang papalapit ang halalan. Noong Lunes ng hapon aga, nagkasagupang supporters ng dalawang kandidato habang nangangampanya. Sinabi Abra Provincial Director Police Colonel Froiland Lopez, base sa payag ng mga nakasaksi, pinaril ng taga-suporta ni Mayoralty candidate Catria Alcantara ang mga supporters ni Municipal Councilor Walter Tugari habang nasa convoy.
sa naturang pamamaril, isang namatay at isang nasagatan sa taga-suporta nito galing. Isa sa mga namaril ang naaresto ng mga otoridad. Kaya naman dinagdagan pa ng pulisyan checkpoint sa iba't ibang lugar sa Abra at nagtalaga ng sapat na bilang ng tauhan na magbabantay sa mga campaign parties. Ito upang mapigilan ang karahasan sa pagitan ng mga magkakalabang kandidato. Pakinggan natin ang tinig ni Colonel Lopez. Ang mga pulisyan natin dito ay naka-alerto. So we are expecting that to happen, knowing na election na naman dito sa area ng Abra. Pag election ng Abra kasi, sabi nila, parang ang expectation na ng mga tao na maraming mangyaring ganito. Kaya inalerto na lahat natin yung tropa. Kaya ganito, pag may nangyari, respondihan agad. Or yung iba naman nagpapatrolya sa daan para malapit, respondihan kung may mangyari sa kanilang area. Nauna na adyang hiniling ng gobernador at vice gobernador ng Abra na isailalim ang lugar sa Comelec Control dahil sa sunod-sunod na pagtutuhan na umabot na sa 18 insidente ng pamamaril simula na magkumpita ang election year. Aga? Leia, kung may mga ganyan ng mga case, hindi ba i-recommenda ng PNP na isa ilalim ito sa Comelec Control ang Abra para sa darating na halalan at meron pa ba silang ibang mga security measures na ipatutupad tungkol dyan, Leia? Kasama yan aga, kaya lang pinag-uusapan pa ito ng komite at ang decision ng Commission on Elections ang inaantay para maisailalim na ito sa Comelec Control at nagdagdag na ng tauhan ang Philippine National Police lalo na nga sa pagsasagawa ng mga checkpoint at choke point dyan sa lugar. Dahil tuwing halalan aga ay talagang matindi ang naitatalang labanan ng politika sa lugar na yun. Aga? Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Inanunsyo ng Malacanang na aalis papuntang Rome, Italy sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, bibisita ang Pangulo sa funeral ng Roman Catholic Church leader na si Pope Francis. Wala pang detalye kung kailan aalis ng bansa sina PBBM at ang First Lady. Gagawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Presidential Medal of Merit ang national artist na si Nora Honor, veteran singer Pilita Corrales, chef Margarita Flores at actress na si Gloria Romero. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang ambag sa sining, entertainment at gastronomy. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na gaganapin ang seremonya sa Malacanang sa May 4, 2025. Isa ang Medal of Merit sa mga pinakamataas na parangal na iginagawad ng Pangulo sa mga natatanging Pilipino sa larangan ng sining, literatura, agham at iba pa. Bibisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru mula April 29 hanggang 30. Iwe-welcome ang Japan Prime Minister at ang kanyang asawa na si Mrs. Ishiba Yoshiko nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa April 29 sa Malacanang. Tatalakayin nina PBBM at Japanese Prime Minister ang pagpapalalim pa sa relasyon ng dalawang bansa pagdating sa larangan ng ekonomiya, defense at people-to-people exchanges. Tinalakay ng Russian Ambassador to the Philippines ang kasalukuyang estado ng relasyon ng Pilipinas at Russia kasabay ng isinasagawang lecture session ng Department of Foreign Affairs at Foreign Service Institute. Kaugnay ito ng nalalapit na pagdiriwang ng ika-50 taong diplomatic relations ng dalawang bansa sa susunod na taon. Mula sa Pasay City, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez Live. Evan, ano ba yung estado ngayon ng relasyon ng Pilipinas at Russia? Magandang tanghali sa iyo, Aga, sa isinagawang Ambassador Lecture Series kasama ang Russian Ambassador to the Philippines. Ibinahagi nito na nagpapatuloy ang magandang ugnayan o friendly relations ng Russia at Pilipinas.
Ayon kay Russian Ambassador His Excellency Marat Pavlov, kinikilala ng Russia ang mga aksyon ng Pilipinas pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya. Ito'y sa pamamagitan ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa sa isa't isa. Inisa-isa nito ang iba't ibang sektor kung saan nagkakasundo ang Russia at Pilipinas, katulad na lamang ng pagsusulong ng improvements pagdating sa transportation at communication technology. Ibinahagi rin ito ang mga matagumpay na meetings pagdating sa political developments at bilateral relations. Ayon kay Russian Ambassador Marat Pavlov, bagamat hindi ganoong kalaki ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa, malaking bagay pa rin ang natatanggap ng Russia na electronics at garment exports mula sa Filipino exporters. Dagdag pa nito, plano ng Russia na lalo pang palakasin ang kanilang trade conditions hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa sa Asia. Aga kasabay ng patuloy na magandang ugnayan ng Russia at Pilipinas, ipagdiriwang din sa susunod na taon ang ika-50 taong pagkatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa na nagsimula noong 1976. Yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nasa Pilipinas ngayon ang Indonesian Defense Minister para sa isang courtesy visit. Makikipagpulong din ito kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ang napag-usapan sa pagpupulong ng dalawang Defense Minister? Ella, pinagtibay ng Pilipinas at Indonesia ang defense cooperation ng dalawang bansa. Kanina, sinalubong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Indonesian Defense Minister Shantri Shamsuddin sa isang hotel sa Mandaluyong ngayong umaga para sa isang courtesy visit. Kasama ng Defense Minister ang commander ng Indonesian National Armed Forces na si General Agus Subianto, kung saan sinalubong naman ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagpupulong ang matataas na opisyal ng Pilipinas. Katatapos lamang ng interview kay Secretary Teodoro at aniya ang ilan sa mga napagmitingan nila ay ang pagpapalakas ng defense cooperation ng Pilipinas at Indonesia, Asian Solidarity, Trilateral, kasama ang Malaysia at Joint Climate Change Response. Ang Indonesia, Ella, ay isa sa international observer sa isinasagawang balikatan exercise ngayong taon. Diyan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tumaas ang volume ng imbak na bigas ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng National Food Authority na nasa 7.17 million bags ng tig 50 kilogram na milled rice ang kanilang buffer stock ngayon. Katumbas ito sa dami ng halos 5 taong supply. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson na may sapat pang pondo ang ahensya para bumili pa ng 500,000 metric tons ng palay o karagdagang 6.3 million bags ng milled rice sa kasalukuyang supply. Ayon sa NFA, ito na ang pinakamataas na inventory level ng ahensya simula noong huling bahagi ng taong 2020. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pupunan ng pamahalaan anuman ang pagkukulang sa sektor ng agrikultura. Ito ang binigyan diin ng Pangulo ng pangunahan ng paglulunsad ng rice processing system at pamamahagi ng iba pang agricultural support sa Misamis Oriental. Ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong nito para mapababa ang post-harvest losses at mapalakas ang kita ng mga magsasaka. Kabilang lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang mapatatag ang supply chain ng bansa. Yun po ang tinitignan namin para kung saan yung mga kulang, yun ang gap, doon papasok ang Department of Agriculture, doon kami papasok at ibubuo namin yung mga supply chain ninyo. Tinututukan ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagkakaroon ng karagdagang market upang lalo pang mapalakas ang ekonomiya ng bansa.
Ayon sa ahensya, hindi na dapat na dumidepende ang Pilipinas sa United States bilang export country, kundi kinakailangan na ng karagdagang potential market sa iba pang mga bansa. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ano yung hakbang hakbang ang ginagawa ngayon ng DTI para magkaroon ng potential market sa ibang bansa? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Aggressive promotion ang isa sa nilalayon ng Department of Trade and Industry upang ipakilala o ipromote ang produkto ng Pilipinas sa mga potential market nito. Bagamat nagkaroon ng delay sa 17% tariff na ipapataw ng US sa Pilipinas, isa sa proactive action ng Department of Trade and Industry ang paghahanap ng iba pang market upang hindi naman lubhang maapektuhan ng bansa sakaling muling pagtaas sa pataw na taripa. I-expand po natin ang ating mga markets na pinupuntahan ng ating mga produkto. So, hindi na lamang po tayo magdidepende sa US or sa China, kundi po maghahanap po tayo ng ibang markets na pwede pong papuntahan ng ating mga produkto. Ayon sa ahensya, mayroon ng 29 posts sa 21 countries na ang layunin ay humanap ng produkto na maaaring maipromote sa tinatarget na bagong market. Ilan na sa mga tinatarget na bansa ng Pilipinas ay ang Australia, Korea, Taiwan, Middle East, maging ang United Kingdom at Canada na tinitignan na maaaring kapuntahan ng mga lokal na produkto ng bansa. Sa ngayon ay nagsasagawa ng mga roadshow ang ahensya upang maipakilala ang produkto ng Pilipinas. Aga sa kasalukuyan naman, ayon sa DTI, mataas ang kanilang kumpiyansa dahil sa ipinapakitang interes ng mga bansa sa pakikipag-partner sa Pilipinas. At yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng MRT-7 sa susunod na taon. Ayon sa namamahala sa proyekto, lumagda na sa kasunduan ang SMC MRT-7 Corporation sa Korea Railroad Corporation bilang suporta sa susunod na phase ang tren. Ang MRT-7 ay may habang 22 kilometers na magdurugtong sa North Avenue sa Quezon City at San Jose del Monte sa bahagi naman ng Bulacan. Nirevoke na ng Land Transportation Office ang lisensya ng bus driver sa La Union na nakuha na ng video dahil sa pagpapaharurot nito ng ipinapasadang bus. Bukod dito, aabot rin sa mahigit 600 mga driver pa ang sinuspindi ang lisensya dahil sa iba't ibang mga paglabag. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano yung detalye nitong driver na tinanggalan ng lisensya at ano-ano yung mga violation naman itong sa mga pinatawan ang suspensyon? Magandang tanghali, Aga. Ito nga driver ng bus na ito ay nakita sa video na pinaharurot yung bus. At ito namang mahigit 600 mga driver ay nagkaroon ng mga road crash at road rage incident. Itong long holiday, mahigpit ang ginawang inspeksyon ng LTO katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga bus terminal. Kabilang sa inspeksyon ay kung roadworthy pa ba ang bibiyaheng bus. Sa isinagawa namang random drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency, umabot sa 97 PUV drivers ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Sa isinagawa ng mga press conference sa LTO main office kanina, sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na nirevoke na nila ang lisensya ng bus driver sa La Union na nag-viral sa social media. Makikita sa video na nakikiusap na yung mga pasahero na bababa na sila dahil nga sa pagpapaharurot ito ng pinapasadang bus. Ngunit kahit sinuspindi na ng LTO ang lisensya nito, ay bumiyahe pa ulit ang naturang driver. Driver ng ESL Bus Company si Mark Louie A. Burgos. As of today, wala na siyang lisensya para magmaneho. Wala na siyang kabuhayan dahil sa ginawa niya.
In fact, if I'm not mistaken, 2 beses pa niya ginawa ito. Ginawa niya once na video, ginawa niya ulit. At yung ESL Bus Company, pinadagan din ng show cause order ng LTFRB. Bakit niya tinotolerate yung ganong klaseng mga driver? Aga ipinag-utos din ni Secretary Dizon sa LTO na bilisan ang paglalabas ng resulta sa show cause order na pinapataw nila at dapat hindi ito umabot ng 2 linggo. At hindi rin naman dapat umabot ng 90 days yung resulta kung sususpindihin o irerevoka yung lisensya ng mapapatunayang pasaway na driver. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Plano ng ilang pribadong paaralan na makisabay sa itinakdang pagbubukas ng klase pagsapit ng Hunyo. Subalit, kasabay nito ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, posibleng magpatupad ng tuition fee increase sa ilang private school pagpasok ng panibagong school year. Narito ang report ni Mia Alonzo. Posibleng magkaroon ng tuition fee hike sa susunod na school year sa mga pribadong paaralan. Ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Some schools are planning to increase or have applied for a tuition fee increase for the incoming school year. But siguro titingnan lang din natin no, yung mga schools na to kasi hindi naman every year ang isang school nag-apply for a tuition fee increase. Ayon kay Attorney Christine Carmina Manaog, Legal Counsel ng COCOPEA, maaari nang mag-apply ngayong school year ang ilang private schools na matagal nang hindi nagpapatupad ng increase sa kanilang tuition fees. As we know din naman yung mga commodities natin, it's also increasing. And of course, the schools needs to adjust kasi may mga employees, teachers din sila na kailangan din, we also need to take care of our teachers and employees. Samantala, plano ng mga private schools na sumabay na rin sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Aminado sila na pangunahing concern din ng mga magulang at mag-aaral ang naging epekto ng mainit na panahon noong nakaraang pasukan. Kasi I think this clamor for the shift of school calendar to the old school calendar, it's because of the health constraints because of the hot weather. So I think this is a welcomed shift or move, to going back to the old school calendar. Batay sa school calendar law, ang pagbubukas ng klase ay kailangang magsimula sa pagitan ng unang Lunes ng Hunyo hanggang sa huling araw ng Agosto. Ayon naman kay Attorney Manaog, mayorya ng pribadong paaralan ay pabor sa pagbabalik sa dating school calendar na June to March. Subalit sa kasalukuyan ay nasa transition period pa rin ng ilang private school kaya bandang Hulyo o Agosto pa magbubukas ang mga klase rito. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan sa Senado ngayong araw ang ilang maritime spying activities sa bansa. Kabilang dito ang 6 na Chinese nationals at isang Pilipinong naaresto ng National Bureau of Investigation sa isang isla sa Subic, Zambales noong March 19. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung inaasahang pag-uusapan sa pagdinig ng Senado mamaya kaugnay nitong mga hinihinalang pang-iispiya sa bansa? Magdadalawa ang agenda sa isasagawang Senate hearing ngayong araw sa ilalim ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Alinsunod dito sa mga resolusyon na nag-aata sa komite na imbestigahan at siyasatin ang ilang mga pangyayari sa bahagi ng karagatan ng bansa in aid of legislation o para sa legislasyon. Isa nga sa mga tatalakay sa pagdinig ay ang ilang maritime activities na hinihinalang bahagi ng pag-eespiya sa bansa. Partikular na dito ang
kinasasangkutan ng 6 na Chinese nationals at isang Pilipinong naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa Grande Island sa Subic, Zambales noong March 19. Nakumpiska sa mga ito ang ilang modernong kagamitan na ginagamit umano sa surveillance activity sa lugar. Nauna nang inihayag ng NBI na mahigpit na binabantayan ng mga Chinese national bunsod ng pagsasagawa ng mga ito ng kahina-hinalang aktibidad. Kabilang ng pangongolekta ng sensitibong datos sa kaugnay ng critical infrastructure o informasyon na nakaapekto sa national defense sa lugar. Bukod dito, nakatakda ring muling pag-usapan ang natuklasang submersible drone sa coastal area ng Masbate noong December 30 na nauna na rin dininig ng Senado noong Enero. Layo nito na alamin ang implikasyon o epekto nito sa Philippine national security. Inaasang tatalakayin din dito ang inilabas ng Philippine Navy na resulta ng ginawa ng pagsusuri sa mga drone na na-recover sa territorial water ng Pilipinas mula 2022 hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Base sa naging resulta ng mga pagsusuri, hindi lubusang matiyak ng ahensya kung ang mga drone ay gawa at i-deploy ng China. Aga nakatakda namang magsimula ang pag-inig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones alauna ng hapon. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ininspeksyon na ng Commission on Elections o COMELEC Bicol ang mahigit sa 2,000 mga bagong automated counting machine na dumating sa warehouse ng COMELEC kahapon. Ang mga ito ang unang batch ng ACMs na gagamitin para sa eleksyon sa Mayo. Mula sa Calabang, Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta yung naging inspeksyon ng COMELEC dito sa mga dumating na ACM at meron pa bang mga darating na mga ACM na karagdagan dito? Yes, Ella, magandang tanghali. Naging maayos naman ang ginawang inspeksyon ng Commission on Elections kasama ang PNP at ang Philippine Army dito sa mga bagong dating na ACM. At Ella, meron pang mga inaabangan o mga karagdagan pang ACM na darating dito sa rehiyon. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Commission on Election o COMELEC sa mahigit 2,000 mga bagong dating na automated counting machine para sa May 12, 2025 election sa Bicol Region. Nakaimbak ang mga ACM sa warehouse ng COMELEC sa Legazpi City. Kasama sa nasabing inspeksyon ang Philippine National Police at Philippine Army. Layo nito na masiguro na nasa mabuting kalagayan ang mga dumating na ACM at na-deliver ng maayos para magamit sa eleksyon. Sa Bicol Region, inaasahan na mayroong 5,097 na mga ACM na gagamitin sa 6 na probinsya ng rehiyon, kasama pa ang mahigit sa 1,000 backup units. Ayon din sa komisyon, inaasahang may papadala na nila ang mga ACM sa probinsya ng Albay at Sorsogon sa mga susunod na araw. Samantala, mahigpit naman ang seguridad ng PNP at Philippine Army sa pagbabantay sa mga ACM na gagamitin sa eleksyon na nasa warehouse ng COMELEC. Ela, dagdag pa ng ahensya, tapos na ang isinasagawang training ng mga guro na magsisilbing electoral board at silyado na din ang listahan ng mga botante sa buong Bicol at inaantay na lamang ang pagdating ng mga balota at mga election paraphernalias. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Matagumpay na naipadala sa orbit ng South Korea ang ika-4 nitong military reconnaissance satellite sakay ng Falcon 9 rocket ng US space company na SpaceX mula Cape Canaveral, Florida sa Estados Unidos. Bahagi ito ng Project 425 na layong maglunsad ng 5 satellite sa low Earth orbit bago matapos ang 2025. Gamit ang synthetic aperture radar,
Kaya nitong kumuha ng malinaw na larawan kahit gabi o masamang panahon, dagdag sa 3 pang satellite na kasalukuyang nagbo-monitor sa mga military facility ng North Korea. Kapag aktibo na ang lahat ng 5 satellite, inaasahang mababantayan nito ang mga military activity sa Pyongyang kada 2 oras. Gayunman, sa kabila ng mga bigong launches ng North Korea sa sarili nitong satellite, pinangangambahang makatanggap ito ng technical na tulong mula sa Russia. Hindi tatanggalin ni US President Donald Trump si US Federal Reserve Chair Jerome Powell sa kabila ng pagtutol ni Powell sa agarang pagpapababa ng US interest rates. Ayon sa US President, pinalaki lamang ng media ang balita at wala itong intensyong alisin sa pwesto ang Fed Chair. Si Trump ang naghalal kay Powell ng unang termino nito. Hindi magkasundo ang dalawa patungkol sa pagpapababa ng interest rates ng bansa kung saan ayon kay Trump, dapat na itong ibaba ng Fed reserves habang nais na panatilihin ni Powell ito sa kasalukuyang level. Patuloy ang batikos ni Trump sa Fed Chair matapos ibaba ng European Central Bank ang interest rates nito noong Lunes. Ayon sa Fed officials, dapat muna mapag-aralan ng epekto ng Trump tariff sa ekonomiya ng bansa bago muling magdesisyon kung ibababa ang interest rates ngayong taon. Dagdag pa ni Powell, wala sa jurisdiction ng Pangulo ang pagpapatalsik sa kanya bilang Federal Reserve Chairman. Bilang pagpapalakas ng public service sa kapwa, itinurn over ng members Church of God International at UNTV News and Rescue ang school equipment sa Pangasinan Provincial Police Office sa Lingayen, Pangasinan kahapon, April 22. Nagsagawa rin ng free medical, dental at optical services sa mga police personnel at ng kanilang pamilya. Narito ang report ni Grace Doctolero. Mahirap sa isang ina na makitang nahihirapan ang kanyang mahal na mga anak dahil sa karamdaman. Ngunit lalong mahirap ang mag-isang nagtataguyod sa iyong pamilya. Gaya na lamang ni Lovely na isang single mom. Sa 3 anak niya ang kanyang panganay na si John David ay may sakit na cerebral palsy. Sa kabila nito, hindi siya nawawala ng pag-asa at hindi tumitigil sa pananalangin. Kamakailan ay tumanggap ng assistive device ang anak ni Lovely mula sa ginanap na medical mission ng members Church of God International at UNTV. Malaking tulong aniya ang wheelchair para sa kanyang anak na may sakit na cerebral palsy. Thank you very much po sa wheelchair po talaga kasi malaking tulong po ito sa akin. Kasi ang hirap po pag nagkakasakit po siya kasi hindi po niya masabi kung ano talaga yung masakit. Kaya sa MCGI po, maraming salamat po. Sana ipagpatuloy niyo pa po yung pagtulong sa maraming tao. Bukod kay Lovely, nagpapasalamat rin sina police personnel na si Police Chief Master Sergeant Evelyn Punasher at non-uniform personnel Liza Madarang dahil hindi lang sila ang na-check up ang kanilang kalusugan kundi maging ang kanilang mahal sa buhay. Mula po sa Kapulisan ng Pangasinan, kami po ay nagpapasalamat sa magandang activity na to kasi syempre matitignan yung pangkalusugan namin para makapag-trabaho kami ng maayos dito sa EOR namin. So maraming salamat po sa MCGI. Nakakatuwa kasi syempre may mga panahon na hindi namin maharap yung check-up ng mga kids, ganun. So parang nakakatuwa siya kasi at least nandyan na. Meron naibigay sa amin yung opportunity na yung mga dependents naman namin yung mabigyan ng pagkakataon na ma-check up. Samantala kahapon din araw ng Martes nagsagawa ng turnover ceremony ang MCGI at UNTV sa Pangasinan Provincial Police Office ng mga school equipment para sa kindergarten sa loob ng kampo at nagsagawa rin ng health services sa Camp Gov Antonio Youth Season Camp. Ang araw na ito ay hindi lamang para tumanggap,
kundi para rin magsimula ng panibagong paglalakbay. Sa bawat ngiti ng bata na mabibigyan ng papel, lapis o bag, sa bawat magulang na makatatanggap ng tulong para sa kalusugan ng kanyang anak. Porta, kayo po ang nagbigay saysay sa layunin ng pagtulong na walang kapalit. Mabuhay po kayo, mabuhay ang MCGI, mabuhay ang UNTV, to God be the glory. Maraming salamat po. Kasama ng mga naririto ngayon na members ng Church of God International. Kami pong lahat ay sa tulong ng Diyos nagsisikap na ito ang aming matularan. Ang sinasabi po ni St. Paul doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, to have a link with them. Kaya sinasabi naman po ng sulat ni Juan na yung nakita nila at narinig nila, at yun din ang pinapractice namin sa UNTV. Kung ano yung aming nakita, yung aming narinig, yun lang po yung aming ibinabalita. Hindi namin dinadagdagan, hindi namin binabawasan. Ang hakbang na ito ay pagpapalakas ng partnership ng MCGI, UNTV at Pangasinan PPO para sa sama-samang pagkilos, hindi lamang bilang organisasyon kundi bilang isang pamilya na may malasakit, may damdamin at may layuning maglingkod sa kapwa. A simple act of kindness, a simple act of goodness, kahit na i-guide lang natin, kagaya ng sinabi nga po ni Job, ako'y naging mata sa bulag, ako'y naging paa sa pilay. Kahit na maging simpleng tagapagtawid ka lang ng isang pilay sa kalsada, makaakay ng isang bulag para huwag siyang madapa. Hindi po kailangan ng pera doon. Grace Doc Tolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 2, na nagsasabi, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.